It's me, Grace of Grace Lumbaw Vlogs. Welcome po sa aking sari-sari store at welcome din po sa aking YouTube channel. So pasensya na guys kasi gabi na. Ang oras po ay alas 9 PM. So ngayon lang ako nag-vlog guys kasi busy ako kanina kasi first day of school. So yung pamangkin ko walang mag-aalalay kaya ako yung nag-aalalay kaya hindi ako nakapag-vlog kanina. So ngayon ko na lang siya brinag guys kasi wala na akong gagawin. So para naman may ma-upload ako sa aking YouTube channel. So thank you so much po sa lahat po ng mga nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po. At sa lahat po ng mga nanonood sa mga previous vlogs ko, thank you so much po. At sa lahat po ng naniniwala at sumusuporta, maraming salamat po. So kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, please consider to subscribe my channel. Thank you so much. Ngayon guys, mag Q&A lang tayo kasi wala akong naisip. So mag Q&A na lang tayo kasi ang dami guys nagtatanong doon sa video ko, yung video kung paano ako naging authorized agent ni Smart Padala. So yung mga tanong doon guys, ito yung kinukuha ko doon yung mga tanong na itatanong ko tapos sasagutin ko din guys. Yung mga tanong nyo, kinukuha ko siya doon sa video ko na paano ako naging authorized agent ni Smart Padala. So lahat ng mga tanong nyo doon guys, patungkol sa Smart Padala ay sasagutin ko guys. So mayroon akong 5 tanong dito guys. 5 tanong na sasagutin ko ngayong gabi. So gabi na kasi guys. So unang tanong. Tadadang! So unang tanong guys, si Melody Gikana. So ang tanong niya, magkano po ang business permit? No idea. So yun yung tanong nga guys, magkano po ba daw ang business permit? Wala daw siyang idea kung magkano. So ako guys, sa akin personally, ang business permit po ay 250. Barangay permit lang po yung aking sinabit doon sa aking ahente ng Smart Padala guys kasi okay lang naman kahit barangay permit siya. Pero kung may mga ibang permit ka guys, mas okay sa kanila. Pero pinaka first na ano nila is kahit may barangay permit ka lang, okay na sa kanila yon. So ako guys, barangay permit lang yung sinubmit ko kasi yun lang din naman ang mayroon ako. Tsaka yun lang din ang kaya kong kunin. So barangay permit lang ang binigay ko sa kanya. At tsaka kailangan po updated yung barangay permit mo. So, ang tanong niya po ay magkano po ang business permit. Ang business permit po dati ng 2019, ang business permit po ay 250 pa. 250 to 280, hindi lang ako sure, basta 250. Nasa 200 above yung aking binayaran nun. So ngayon guys, ang barangay permit ngayon na 2020 na, ang barangay permit ngayon guys ay 500 pesos na po dito sa amin. Dito sa amin to ha. Hindi ako sure sa ibang lugar guys kung magkano. Pero dito sa amin is 500 pesos na po yung barangay permit. So, hindi pa ako nakapag-renew ng aking permit kasi valid pa naman yung permit ko. So, baka next year mag-renew ulit ako. So, sana nasagot ko yung tanong mo, Melody Gikana. So, thank you so much sa tanong mo. At nagkaroon ako ng idea kung ano i-vlog ko. So, thank you so much sa mga tanong nyo dito lahat. So, pangalawang tanong po is Lori Laudy. Ang tanong niya po ay, saan po kayo naglo-load ng Smart Padala? So, saan ba ako naglo-load ng Smart Padala? Guys, ako naglo-load ako sa Palawan Pawn Shop. So, sa Palawan Pawn Shop po ako naglo-load ng aking Smart Padala. Pero pwede din po kayo mag-load sa di ba po may Mercury Drug? Yung Mercury Drug, mayroon doon mga ATM. Pwede din po kayo mag-load doon. So, magtanong na lang po kayo sa guard kung paano siya gawin. Pero ako po, tinuruan naman ako ng aking coordinator, kung paano siya ilo-load doon. So, pero hindi ako naglo-load doon guys, kasi malayo yun sa amin. So, ang pinakamalapit po dito sa amin ay ang Palawan lang. So, kaya doon guys ako nagpapaload. Tsaka ang BDO din po, pwede din po kayo magpaload doon. So, kung may malapit po kayo doong Mercury na may ATM, o kaya BDO o Palawan, kahit saan po doon ay pwede kayong mag-load ng inyong Pimaya top up. So sabihin nyo lang po magpa-Pimaya top up kayo, alam na nila yun, automatic na po alam nila yun. So ako po sa Smart Padala ako naglo-load. So sana nasagot ko ng maayos yung iyong tanong, Lori Laudy. So sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo, Lori Laudy. Salamat, thank you so much sa iyong tanong. Maraming salamat po sa iyong tanong. Sana naayos ko pagsagot yung iyong tanong. Thank you so much. So, pang-tatlong tanong po ay si Alicia Rayos. Ang tanong niya po is, paano ba mag-claim ng Smart Padala? So, paano ba mag-claim ng Smart Padala? So, pag ikaw po ay bago pa lang, first timer mo na magki-claim sa Smart Padala, ay kailangan mo po ng isang valid ID. So, ano po ba yung mga example ng mga valid IDs? So, pwede po yan barangay ID, pwede po yan. Is ID, TIN ID, driver license, pwede rin po yan. So,
apat lang example ko guys, kasi yun lang yung naisip ko. So yan po yung apat na example po ng mga valid IDs na kailangan nyo pong dalhin pag kayo po ay first timer na kukuha ng Smart Padala sa Smart Padala. So yun po yung mga example ng mga valid IDs. So pwede po tanong nyo lang po yung mga yung mga agent ng Smart Padala kung ano po yung mga kailangan nila, kung ano po yung mga ano yung kailangan nila para makuha nyo yung mga magki-claim kayo. So itanong nyo na lang po sa kanila kasi depende din naman po yun sa mga mga agent kung ano po yung kailangan nilang mga IDs. So sa akin po is okay lang sa akin kahit barangay IDs, okay lang. Pag unang-unang first timer mo po magkuha, yun po talaga ang kailangan. Kailangan po makaregistered ang iyong pangalan, ang iyong numbers, ang iyong lahat po ng mga details mo kailangan po makaregistered yan kasi hindi mo po makukuha, hindi mo makiklaim yung iyong kukuning pera kung hindi ka po nakaregistered sa Smart Padala. So kung marami pong nagtatanong kung bakit ba dati hindi kailangan lang reference number lang po ang kailangan, makukuha na agad ng pera. So hindi na po yun ang dating kalakaran ng Smart Padala, hindi na po yun ngayon. Dahil po bago na po ang humahawak na po ng Smart Padala ngayon ay si PMaya na. So stricto na po ang PMaya. Kailangan na po, marami na po silang mga code, may mga code silang papasok sa iyo bago mo maklaim ang iyong pera. So kailangan po makaregistered ka sa kanila para makuha mo yung iyong pera. So sana nasagot ko ng maayos ang iyong tanong. Maraming salamat. So sana nasagot ko ng maayos ang iyong tanong, Alicia Rayos. Pero dagdag ko lang po, pero po kung pag naka-registered ka na doon sa PMaya na sinasabi nating pag naka-registered ka na po, okay na kahit hindi ka na magdala ng ID kasi ang kailangan mo na lang po dalhin doon ay naka-registered na pangalan mo at saka naka-registered na cellphone number mo kasi po may code na darating doon. So sana nasagot ko ng maayos ang iyong tanong. Thank you so much. So pang-apat po tayong tanong. So si Russell Ambos, ang tanong niya, "Hi ate, tanong ko po, ilang buwan po kaya antay bago maaprubahan Smart Padala mo?" So sa akin guys, personally, ang aking Smart Padala po ay matagal dahil naabutan po ako ng pandemic. So nag-apply po ako sa sa agent po. Nag-apply po ako as agent ay September 2019. So dumating po sa akin ang aking Smart Padala ng July. Baka second week ng July dumating siya sa akin. So, hindi ako sure kung anong yun. Basta second week ng July bago pa siya dumating sa akin. So, matagal-tagal po ako nagantay dahil po naabutan po ako ng pandemic. So, hindi ko lang po alam sa mga online registration ngayon kung mabilis lang siya. Kasi ako guys, may ahente talagang pumunta dito sa akin. So, hindi po ako online nag-apply. At talagang pumunta po dito ang ahente sa akin. So, doon po ako nag-apply sa kanila. Pero ngayon guys, bukas na ang mga online registration sa Google. Pwede nyo lang po, i-type nyo lang po www.smartpadala.com. So makikita nyo na po doon ang registration. Doon nyo po makikita ang registration doon. So mag-registered kayo. Kung kayo ay, kasi po ngayon ang Smart Padala is sobrang dami na po ang nangangailangan talaga ng Smart Padala ngayon guys. Halos lahat ng mga tao dito nagtatanong paano ba ako naging ano bang ginawa ko, saan ba ako nag-apply, ang dami nilang tanong. Pero guys, kasi ngayon lahat ng tao ngayon gusto na maging Smart Padala agent, kaya hindi ko alam kung mabilis ang online registration darating sa inyo, pero sana mabilis. Kasi ako guys, matagal kasi naka-pandemic ako, tsaka hindi ako sa online, kaya hindi ako sure kung mabilis ang online o hindi. So, sana nasagot ko ng maayos yung tanong mo, Russell Ambos. So, thank you so much sa iyong tanong. Kasi hindi ako sure guys kung ang online ay mabilis. So, ako nag-antay lang talaga ako guys. Nag-antay lang ako hanggang sa dumating siya one time. Dumating siya. Hindi ko na akalain guys na darating talaga siya. Kasi hindi ko ina-expect na darating siya. Hindi darating pa siya. Basta nakapag-apply ako, okay na sa akin. Hindi ko ina-expect na darating siya. Akala ko wala na nga Pero, dumating siya. So, sa online guys, hindi ako sure. So, siguro tanungin nyo na lang o basta naka-registered na kayo guys doon, naka-registered na kayo, okay na lahat, na submit nyo na lahat ng mga kailangan doon sa online. Mag-antay lang po tayo kasi darating din yan. Kung para sa atin, di ba? Ganun lang yun. So, thank you so much sa tanong mo, Russell Ambos. So, may pangalawang tanong pa si Russell Ambos. Sa pangalawang tanong niya,
saan po ako naglo-load. So, Russell Ambos, doon sa unang sinabi ko, sa unang question kung saan ako naglo-load, sana nasagot ko. So, andun sa unang, ang sagot sa pangalawang question mo ay nasa number 1 question ko. So, thank you so much, Russell Ambos. Sorry. So, ang panglimang tanong po is si Marasunam 26. Ang tanong niya po, ask ko lang po, yun po bang SIM na kasama sa binigay ng Smart Padala ang gagamitin sa pag-register sa application ng PMaya Negosyo? So, Marasunam 26, wala pong SIM card ang binigay ang Smart Padala. Pero personally lang po sa akin sure, hindi ako sure kung sa iba kong nagbibigay sila. Pero sa akin po personally, hindi po sila nagbigay ng SIM card. Yung SIM card po na ay binili ko po sa kanila. So, nasabi ko nga doon sa mga previous vlogs ko na ang SIM card po ay 2 SIM card ang ginagamit ko. Bakit po ba 2 SIM card ang ginagamit ko? Kasi po yung isang SIM card ko ay komplikado. So, komplikado po yung isang SIM card ko. So, unang-unang SIM card ko po ay ang smart loader ko. So, ang loader ko, nag-iisang smart SIM card ko lang po talaga yan. So, yung mga dating SIM card guys, may mga Smart Padala yon. So, kung may SIM card pa kayo guys, na mga dati pang mga SIM card, tapos may Smart Padala yan, tapos nagbabalak kayong mag-apply ng Smart Padala, pwedeng-pwede na po yan. Kasi ako guys, 2 SIM card. Bakit 2 SIM card? Dahil yung isang SIM card ko guys, Smart Padala, pero nag-e-error po yung Smart Money ko doon. Kaya bumili ako ng bagong SIM card ulit para ma-active yung aking Smart Money sticky. So, kaya 2 SIM card. Pero sa aking apps guys, ang ginagamit ko sa aking apps na number ay yung aking smart loader na smart. Pero sa aking Smart Money guys, ang aking ginamit na SIM card ay ang bago kong SIM card na binili sa kanila na in-apply nila sa Smart Money. Dahil guys, kung hindi kasi natin alam, kasi yung aking unang SIM card ko guys sa Smart, sabi ng aking coordinator na-apply ko na daw po ng Smart Money yon, napindot ko na, kaya nung pinindot nila ulit, nag-i-error na siya guys, kaya hindi na nila magamit. So, pangalawang suggestion niya is bibili na lang ako sa kanila ng SIM card, kasi hindi na tayo guys makahanap ngayon ng SIM card na yung mga dating SIM card. Kasi alam naman natin guys, ang bagong SIM card ngayon guys ay 5G na. Kaya mahirap, wala na siyang, kahit tingnan yung mga 5G ngayon guys, wala na siyang menu na Smart Money menu. Kaya hindi na natin siya guys magagamit. So kung may mga dati pa kayong mga SIM card na hindi pa naman na re-registered, so tapos nagbabalak kayo mag Smart Padala, pwede po yun. Yun na lang pong gamitin nyo. Ako 2 lang kasi ginamit ko guys, kasi nagka-error yung isang SIM card ko para sana sa sticky. Kaya bumili ako ng bago para sa Smart Money ko. So sana nasagot ko ng maayos yung iyong tanong, Marasunam 26. So thank you so much po sa lahat ng mga nagtatanong sa aking vlog na paano ako naging authorized agent ni Smart Padala. So sana guys nasagot ko ng maayos ang iyong mga tanong. So thank you so much guys sa mga nagpadala ng tanong doon, at sana po suportahan nyo ang aking mga videos. Sana po panoorin nyo po ang aking mga videos, at sana po mag-subscribe kayo sa channel ko. So thank you so much po sa lahat ng nag-subscribe sa channel ko. Maraming salamat po, and God bless po sa ating lahat. Bye!